Yeah, binigyan na ng lakas. Hindi lang yung talagang nanumbalik ang lakas ko. Kala ko hindi ako makakatayo kanina. Pero by the grace of God, nandito ko sa harap niya. Kasi po nung Lunes na aksidente ako. Pumutok ang kilay ko. Ito kita niyo. Napakaraming dugo ang tumagas. Gusto na nga akong dali sa ospital para ipatay. Hindi ako pumayag. At yung katawan ko puro pasa. Mga braso ko. At yung kaliwang mga daliri ko, yung dalawang daliri ko sa paa, napilay. Kanya hindi ako makalakad masyado. Pero walang makakapigil. Kahit na anong mangyari sa atin. At importante po kasi pag-uusapan natin ngayon. Nasa last days na nga tayo. Kanya kailangan po, alam natin kung ano sinasabi, kung ano ang mga dapat gawin, kung ano hinabili ng Panginoon sa atin. Kaya po dala ko itong English, Tagalog na Bible dahil wala akong ginawang outline. Direct to the Bible tayo. Hindi po ako gumawa ng aking sariling Arlen po, hindi direct na tayo sa Bible. At ang dala kong Bible ngayon is King James, the original Bible. Kung ano sinasabi nito. Tayo nasa huling araw na. At kung alam natin ang tunay na katotohanan, mga kapatid, ay ibahagi natin to sa hindi ba nakakaalam. At kung alam naman natin ang katotohanan, huwag tayo nakikipagdebate na alam na natin yan. Dahil ang katotohanan hindi pinagdadebatihan yan. At yung mga hindi nakakaalam na katotohanan, na sinasansala yung ating sinisir, bayan na po natin yung tayong makapag-diskusyon. Pagdating ng panahon, basta patuloy silang magbasa. Sabi nga ng Panginoon, if you will continue in my word, you will know the truth. And the truth will set you free. Kaya bayan na natin yung basa. Nagbasa lang tayo. Patuloy. May makikita tayong katotohanan. At yun ang papalaya sa atin sa mga kasinungalingan na naitanim sa atin. Mga kaisipan. Amen? Kaya kung minsan, akala natin totoo yung ating napakinggan. Totoo yung ating natutunan. Pero pag patuloy tayong magbasa ng magbasa, yung palang alam natin totoo ay hindi. And vice versa. Amen? Ako nga hanggang sa ngayon, 44 years na ako sa Panginoon. 34 years na sa paglilingkod. Pero hanggang ngayon, may natutuklasan pa akong katotohanan. Kasi ang salita po ng Diyos, parang naguhukay tayo ng ginto niya. Yeah. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin natatagpuan. At pag natatagpuan na tayo, malaking kasiyahan. At yung mga anghel sa langit ay nagkakasiyahan. Dahil natuklasan natin yung tunay na kayamanan. Amen. Amen. Kaya po yung sinasabi ko, yan ang po tutuklasin natin. Kasi po, marami na pilit na ini-interpret ang Bible. Sabi nga, do not interpret the Bible. Let the Bible interpret itself. Nandun naman po ang interpretation nun Kaya lang, nagkakaroon ang tinatawag na human terms. Ini-interpret ng marami sa sarili lang kaalaman. Pero hindi. Ano na interpretation sa Bible? Kaya maraming ligaw, lalo sa panahon natin ngayon. At yun ang ating bubulay-bulayin sa umaga ito. Amen. Kaya tayo po muna ay bukod manalangin. Dakilan Diyos sa aming mga salangin sa oras nito. Kami po sama-sama tumutulog sa iyo, Panginoon. Muna sa lahat, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa binigay mong panibagong araw na ito upang kami kumain ng mga espiritual na pagkain at kami masiyahan at mabusog, Panginoon. Kaya inakay po namin, Panginoon, gagabayan at papatnubayan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Buksan mo, Panginoon, ng malawak ang aming mga isipan. Buksan mo ang aming mga tenga, ang aming mga mata, Panginoon. Nais namin makarinig sa iyo. Nais namin makita sa aming espiritu, Panginoon. Naaking po namin, Panginoon, ang bawat isa nito ay bibigyan mo ng katagumpayan at magkakaroon ng kalayaan sa mga kasinungalingang na itanim sa aming mga puso. Kasama na po na iyong likod, Panginoon, sa oras na ito, God. Naakin na po namin, Panginoon, ang araw na ito ay panibagong tagumpay
na ibibigay mo sa amin. Na sa kayo, Panginoon, tunay na kami magkaisa at ang iyong pag-ibig ay siyang magbukod sa amin, Panginoon. At sa muli mong pagbabalik, isa man sa amin, Panginoon, ay hindi mawala, kundi lahat kaming narito, Panginoon, ay makasama sa new heaven and earth. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, katulad na sinabi ko, at yung iba dito naipagagin ni Brother Roger. Nagulat nga ako, nung magkausap pa, hindi naman yun na sinabi niya sa akin. Nagulat ako, may leading ang Holy Spirit sa kanya, pero i-elaborate natin na mas malinaw po ano pa talaga ang sinasabi doon sa Matthew 24. Wala po tayong outline yung buong Matthew 24. Meron lang tayong mga ibang verses na isusuporta. Pero hindi po tayo mag-i-interpret. Sabi nga, let the Bible interpret itself. Dawakan lang po natin ang ating pananaw, ang ating kaisipan. Ito na po yun. Isa na po natin. Yan, the last test. Bakit the last test? Huling alam niyo, ang buhay Kristiyano ay may mga test, trials na darating. Katulad nung tayo nag-aaral, di po ba? Kung tayo nag-aaral, di ba po may mga test? Meron tinatawag na yung quiz. Short test. Quiz yan, maaaring 1/4, 1/2. Meron naman tayo tinatawag na periodical test. At meron tayo tinatawag na final test. At pagka nakapasa ka sa final test, dito ka magkakaroon ng diploma. Amen. Agad din mo napapasa yan, ay magiging repeater ka. Amen? Kaya huwag tayo mag-repeater. Unawain natin kung ano sinasabi ng Biblia. Ito po sa ating tatalakayin, ang pag-unawa po ng Biblia, pagbabasa, ano ang sinasabi ng Biblia? What does the Bible say? Sino ang nagsasalita? Sino ang kausap? Ano ang sinabi? Kanino sinabi? Bakit sinabi? Meron bang pangako? Ano ang pangako? Paano ako makakasama doon sa pangako? So, hindi po basta binabasa sa Bible Ang sinasabi natin, ang banal na Espiritu yung pinagkaloob sa atin, ang banal na Espiritu ang aking tunay na teacher. Amen. Kaya kung meron hindi tayo na unawaan, itatanong natin. At ang pagbabasa ng Bible, pang kapatid, meron tayo na aral na, iba't iba tayo narinig. Pero mas maganda, yung tayo mismo makatuklas. Amen. Kaya yung meditation, yung ating meditation, ay huwag mawala sa atin, yung one-on-one tayo sa Panginoon. Dahil ang pagbabasa ng kasulatan ay kinakausap natin ng Panginoon. Yes. At siya ang maghahayag sa atin, ano ba ang katotohanan? Kaya kung duda tayo doon sa narinig natin, itanong natin sa Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Matulad tayo sa mga tiga-Berean. Ang mga tiga-Berean, nakikinig sila sa sermon, sa turo ni Pablo. Pero pagdating nyo sa bahay, sisiya sa atin ang isa-isa yun. Isa-search na kung tama yung narinig nila kay Pablo. Amen. Gayon din naman, yung maririnig nyo sa atin, pagdating nyo sa bahay, siya sa atin niya kung tama. Pero actually, hindi naman ako magsasalita. Yung sinabi ng Bible, what does the Bible say? At sino ang nagsasalita? Umpisa natin, Matthew 24, umpisa sa verse 3. Excuse me po. Wow, madali akong hingali. Ang pagbabasa bukas ng Bible, hindi laktaw-laktaw. Kasi pag pinilaktaw-laktaw natin to, ma-out of context tayo. Ang sabi, and Jesus went out and depart from the temple, and his disciple came to him to show him the building of the temple. And Jesus said unto them, see, yet not all these things. Verily I say unto you, there shall not be left here on one stone upon another that shall not be thrown down. And 3,
Ayan, dito. Unawain natin ito. Sino ba yung nagsasalita? Sino ito? Sabi, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us when shall these things be, and what shall be the sign of the coming and the end of the world? Sino nagtatanong? Yung mga disciples, kanino tinatanong? Kay Jesus Christ. Ano ang palatandaan na muli yung pagbabalik? Sumagot si Kristo. Amen? Ano ang sinagot ni Kristo? And Jesus answered and said unto them, sumagot si Kristo at sinabi sa kanila, sino magsasalita? Si Kristo. Sabi, take heed that no man deceive you. Mag-ingat kayo para hindi kayo mailigaw ni numan. Dahil sa panahon natin, marami naliligaw. Naranasan ko yan noong paman. Marami ng beses na motik na kami maligaw. Lagi ko kasama nung araw si Brother Pipin. Nagkakaligaw kung saan sa akin kumatin, kung saan, sa Luneta, sa Loton. Pala, full post-profit yun. Hanggang ngayon, may post-profit sa Channel 5. Mamaya makikita natin yan. For many shall come in my name, saying, I am Christ, they shall deceive many. Maraming pa parito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo. At sabi, they shall deceive, at marami silang maililigaw. Ay mga kapatid, kaya sinasabi ni Kristo to, pinag-iingat yung mga disciple noon. At tayo naman ngayon, mga disciple sa panahon ito, pinag-iingat din tayo. Yes. At yung sinabi niya noon sa mga unang disciple, kay Muna Matthew, yun din ang sinasabi sa atin ngayon. Wala pong pagbabago because God is the same yesterday, today, and forever. Kung ano sinabi niya noon, yun din ang sinasabi niya ngayon. Hindi nagbabago yan. Kaya pinag-iingat tayo ngayon sa panahon natin, lalo ay napakarami. Kaliwat ka, ang dami ngayon. Kaya kung hindi tayo maingat, amen. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye may not trouble, for all these things must come to pass. But the end is not yet. So magkakaroon, ito yung mga sinyalis, magkakaroon digmaan. Ano sabi dyan? Makakarinig kayo, mga digmaan, sabi. Pero huwag kayong magalmihanan. For all these things must come to pass. Kinakailangan ito yung mangyari. Pero ang sabi niya, subalit hindi pa ito ang wakas. Di ba? Nagyari na yan. Ilang world na ang nagdaan. Pero sa panahon natin, di ba? Andiyan pa rin yan. May mag-iaya pa rin. Inaririnig ka, humors of wars. Di ba? Andiyan pa rin yan. Hindi nawawala yan. Ba't kaya pinahiinturutan? Mamaya. Kaya, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine, and pestilence, and earthquake in diverse places. So magkakaroon ng kagutuman, pagkapeste, at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Amen? Yan, hindi pa nangyayari sa atin, pero maliliit lang, mahihina lang lindol, pero sa ibang bansa. Diba? Yung mga nakaraang mga buwan lang, di ba? Masyado ang malalakas ng lindol na tumama sa kanila. All this at the beginning of sorrow. Pasimula pa lamang na kalungkutan, sabi, kapigatian. Okay. Then shall they deliver you up to the afflicted air. They shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my sake name. Nangyayari ba ito? Globally, ang tingin natin dito, sa ibang bansa, maraming kinulong dyan, maraming pinatay. Bakit? Nahulihan ng Bible. Nagba-Bible study sa parting mga hindi Kristiyano.
Di ba? Hanggang ngayon, maraming nakakulong dyan. Dahil sa pangangaral nila. Buti lang ang cellphone na yan, nalalagay na sa cellphone. Noong araw, pagka pumasok ka, kailangan page by page ang dala mo para hindi ka mahuli. At maraming na pinatay, nakulong. Lalo sa mga bandang Middle East na yan. Sa China, marami dyan na pinatay ng mga Kristiyano. Bawal na bawal sa kanya magdalang Bible. Pag naulihan ka, patay ka, kulong ka. Yan ang sinasabi. Kamumuhian sila. And then shall be offended. And shall betray one another. And shall hate one another. Ito nangyayari yan. And then shall many be offended. Na-offend. Lalo na halimbawa, kahit sa isang church, hindi nagkapareho ng paniwala. Hindi ba na-offend yan? Ang nangyayari niya, offended. And shall betray one another. Aba, tama. Mali ka. Kaya sabi ko, kung ikaw tama, magpakumbaba ka na para wala nang usapan. Dahil pagdating ng panahon, sabi nga, God will make all things beautiful in His time. Na ibig sabihin, yung hindi mo alam, ipapaalam sa'yo. Yung inaakala mo nga mali, ay tama pala. At yung inaakala mo tama, ay mali pala. Kaya pinagbabasa nga tayo eh. Maaring yung napakinggan mo, naniwala ka agad. Tingnan mo sa Bible kung tama yun. Kaya nga binigay sa atin ng Bible, ito ang ating manual, yung guide natin. Para malaman ko kung ikaw iligaw. Para malaman ko tama yung naririnig mo. At isang bagay nga, may pinagtatalunan. Iba't ibang church, magkakaiba ang paniwala. Pero ang tanong, ano ang sabi ng Biblia? Ano ang nakasulat? And many false prophets shall rise and shall deceive many. Maraming mga bulaang propeta ang lalabas at marami silang maililigaw. Ang sabi, and because iniquity shall abound, iniquity, lalala ang sitwasyon. Ang sabi, abound, the love of many shall wax, at manlalamig ang pag-ibig ng ilan, ang marami, sabi. But he that endure unto the end, the same shall be saved. Yung makakatiis, yung magtatagumpay hanggang wakas, ay siya magtatagumpay. May darating sa atin na kahirapan. Amen? Amen ba kayo? Yes. Amen. Walang makakaligtas dito. Yes. Ito ang sinasabi. Yun daw mga pinili na hindi makakatikim. Hindi na sinasabi ng Bible. Kaya nga sabi dito, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hindi pa mo tapos yan. Kung bakit sa first test pala tayo, pasa mo yung first test, nagtagumpay ka. Meron pa. Meron pa yan. Sige, tuloy natin. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations, and then shall the end come. Okay. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet stand in the holy place, whose readeth let him understand. Yan. Hindi na po natin tatalakay, medyo mahaba yun sa book of Daniel. Ito na lang. Let them which is in the Judea flee into the mountains. Let him which in the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his cloth. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that the plague might be not in the winter, neither in the Sabbath. Sabi, for then shall be greater tribulation. Basahin natin. Ang sabi, for then shall be great tribulation, such as not since in the beginning of the world,
to this time, nor ever shall be. Magkakaroon ng matindi. Ano ba yung tribulation na ginamit sa Tagalog? Kapit-hatian. Ito yung second na. Yung Great Tribulation. Naipasa mo yung una. Baka dito bumagsak ka. Ang kasabi po shall be great. Great tribulation. Such as was not since the beginning. Na hindi pa nangyari simula ng likhain ng daigdig. To this time, nor ever shall be. And except those days shall be shortened, there should be no place be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Pagka pinahaba pa yung tribulation ng election, wala maliligtas. Pero dahil sa mga pinili, paiikliin. Dahil mahal ng Diyos yung kanyang mga pinili. Ayaw niya isa pa ay mawala. Lahat gusto ng Panginoon ay magtagumpay. Lahat gusto ng lahat ay maligtas. Amen? Amen. Kaya, then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ. Or, there, believe it not. Tuloy tayong maniwala. Pangalawang testo, sabi, for there shall arise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders, inasmuch that it will never possible that shall deceive the very elect. So ito mga kapatid, ano sabi dyan? For there shall be false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders. Magpapakita ng mga kababalagan, mga himala. Kaya maraming nadadala, yun ang tinitingnan nila. Amen? Kaya minsan, may napanood ako doon sa YouTube sa Facebook. Ano siya, evangelista. 27 years old. Pinipilahan siya. Bakit nagpapagaling daw? Noong araw, isa ako sa naloko dyan. Pupunta kami sa Luneta, puno-puno ang Luneta. Kahit doon sa loto, dahil nagpapagaling pag pinag-pray. Nung banda ko rin nabisto. Sino nakabisto? Yung mga umaten doon, yung napapagaling nila, kasama pala nila. Yung mga naka-wheelchair, naka-saklay, nakita nila kasama doon sa kanilang pass. Kung bakit sa kasabahan pala, magpapanggap lang. Kakot sapa lang. Kaya tayo mas maniniwala. Amen. Sa karanasan ko na-obserbahan ko na yung mga yan. Marami ngayon. Lalo sa panahon natin ngayon. Kaya huwag tayong basta-basta. At yung iba nga ginagamit yan para kumita. Amen. And sabi, behold, I have told you before. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko na sa inyo bago mangyari. Ibig sabihin, binibigyan ng babala ang Panginoon. Kaya nga sabi, wherefore if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth, behold, he is in the secret chamber, believe it not. Sabi, for the lightning cometh of the east, and shining up on the west, so shall also the coming of the Son of Man. Diyan lang muna tayo. So dito lahat naintindihan mo natin. Hindi ko nababasahin Tagalog dahil haba tayong masyado. Pero basahin nyo lang. Basahin nyo doon sa inyong pag-uwi nyo. Basahin nyo buong Matthew 24 para maunawaan, maintindihan natin. Amen po. Medyo kasi nanghangawin na rin ako. Pero by the grace of God, pipilitin natin ito. Kaya nga, sa verse ano ba tayo? 27. Hanggang 41 tayo. 27. For whoever that carcasses is there will be eagles be gathered together.
Immediately after the tribulation of those days, ito na naman. Hindi na yan. Hindi na. Sa 24 tayo, di ba? Verse 27. Sama. So, yun lang, hanggang 28 tayo. Tama na yun, hanggang 28. So, wherever Escartases is dead, there will be eagles gathered together. Mamaya yun, 29. So, ito po ang mangyayari. No. Pagkatapos ng tribul, yung mga naranasan na yun, nasa may naranasan natin, pagkalipas yan, merong bahaging susunod na dapat nating maunawaan. Amen. Lalo ba ang tawag natin sa mga binasa natin na sinabi ni Kristo? Hindi po ako nagsabi binasa natin. Sinabi ni Kristo na yung mga bagay na yun ay it will come to pass, mangyayari. Ano tawag doon? Is tribulation. Ano ay tribulation? Kapighatian. Sino hindi lang daraan sa kapighatian dito? Nagkakaroon ng gutom, uhaw. Alam niyo, hindi lang natin tinitingnan, may nangyayari sa ating tribulation, hindi lang natin nakikita. Maaari natin kumbaga sa eskwela, nasa elementary ka. Pagdating ng high school, may tutitindi yan. Pagdating mo para kahit sila tutitindi, yun ang tinatawag na great tribulation. Yun po ang nakakalungkot. Maraming ayaw tumanggap hanggang pinagdidibatihan yan. Ano yung pinagdidibatihan? Alin ang nauna? Rapture o tribulation? Eh sabi ni Jesus lahat makakaranas ng tribulation. Kapighatian. Sino nakaranas? Alam ko, meron na dito nakaranas ng kapighatian. Hindi lang kami mag-asawa. Yes. Meron dito isang kapatid, ayoko mangiti kung sino siya. Anong kapighatian? Kaisa-isang anak niya namatay. Nag-i-eskwela, pero tumigil pa siya. Hindi lalo siya kumapit sa Panginoon. Pagkatapos na nangyari sa kanya, stroke siya. Hindi ba tribulation yan? Kapighatian yan? Pero nawala ba siya? Hindi. Patuloy pa siyang naglilingkod at lalo umiinit. Amen. Glory to God. Kung yung iba nun, nalamig na, tumalikot na. Hindi ba meron ganyan pagkadating ng pagsubok ng tribulation, umaatras? Amen. Kailangan mga kapatid, manatili tayo. Sinusubok lang tayo, hindi pa sa 1 Peter, yung pinahagi ko ng nakaraan, yung ating pananampalataya tayo susubukan na parang ginto. Amen. Sasalang tayo sa apoy para malaman kung dalisay tayo. Yes. Amen. Huwag tayong matras. Katulad ng nangyari doon sa kila Daniel. Ano ba nangyari kay Daniel? Si King Nebuchadnezzar gumawa ng libulto napakalaki. Ang hindi sumamba ron, hahatulan ng kamatayan. Sinumbog ko sa hari, nakikita ng mga bataan niya. Si Daniel 3 beses nananalangin sa ibang Diyos, hindi rin sa kanilang libulto. Anong ginawa kay Daniel? Hinulog sa kulungan ng Leon. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Yun ang tribulation ni Daniel. Ang Diyos nagpadala ng anghel na pitumin ang bibig ng Leon. Praise God. Thank you, Lord. Yung 3 kaibigan niya, Shadrach, Meshach, at Abednego. Pinaladalangin doon sa ribulto, sabi niya, kahit patayin niyo kami, hindi kami dadalangin niya sa Diyos-Diyosan niyo, sa ribulto niyo. Anong ginawa sa kanila? Hinulog sa parnis. Pinatindi yung apoy doon sa parnis. Hinulog silang 3. Pero nung tinanang ang hari, tinawag yung kanyang kanang kamay, halika. Hindi ba 3 lang yung hinulog natin? Bakit 4 sila? Hello? Sinamahan sila ng Diyos para hindi sila masunod.
Kaya hindi nagagawin ng Diyos sa atin. Huwag kayong matakot kung nasa tribulation kayo. May katapusan na tutulungan tayo ng Diyos. Ay sinabi lang nga dito, yung great tribulation eh. In the sake of the elect, maikli lang yan. Magtiis tayo. Ang bigyan natin ng halaga, yung ating spiritual life. Amen. Not our temporal life. Itong ating buhay na to, dito lang to. Ang pag-sikaman natin, yung ating spiritual, na yung ating katawan lupa, babalik sa lupa. At yung ating espiritu galing sa Diyos ay babalik sa Diyos. Amen. Kung tayo ay nakapagtiis, nakapasa tayo sa tribulation. At maraming ayaw maniwala nito. Ano ba sabi ng Bible? Verse 29. Pakinggan nyo, lahat naman nakakaintindi ng English. Amen? Ano sabi nito? Immediately. Ito kinakapos ako sa Tersilin. Can you make a favor? Basahin natin to. Medyo kinakapos na po ako. Gusto ko si Cecil medyo. Praise God. Hallelujah. Basahin natin to si Cecil. Yan. Sa 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from the heaven. Okay? Ulitin natin sa umpisa. Ano sabi? Immediately. Ano? Immediately? Ano sabi? After the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, Yes. and the powers of the heaven shall be shaken. Sige pa, tuloy mo. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet. And they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Kaya ganyan lang. Okay. Isa-isa, unti-untiin natin. Basahin ko ulit, mga kapatid, para maintindihan natin. Kasi ito yung pinagtatanong, alin ba nauna? Rapture or tribulation? Marami nagsasabi, tribulation, yung iba, rapture. Rapture daw dapat mauna para hindi mag-suffer yung mga elect. Eh ano sinabi dyan? Oh, after, immediately after. Immediately, pagkatapos. Sabi, immediately after tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heaven shall be shaken. And, sabi, and then shall appear the sign of the sun. Doon palang lalabas si Kristo. Amen. Pagkatapos ng tribulation, magpapakita si Kristo. Hindi magbibigay ng liwanag, ang buwan, ang araw. Ang mga ito'y mahuhulog, magdidilim. Bakit kailangan magdilim? Kasi dapat makita yung liwanag ni Kristo. Biglang mag-a-appear si Kristo. Ang liwanag niya, anong tawag dito? Anong interpretasyon ng ginamit nila? Rapture. Tagal ko sa Panginoon, wala pa akong nakita salita ng rapture sa Bible. Ang nakalagay, caught up in air. Ayan sabi, and then appeared the sign of man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the cloud of heaven with great power and great glory. 31. And he shall send his angels with a great sound of trumpet. This is the last trumpet. And they shall gather together his elect from the four winds of the end of heaven together. Nakuha natin, igagather ng mga angel yung mga elect. Amen. At dadalhin sa alpahab, both in the air. Hindi basta biglang magic na tataas doon. So, ang liwanag, after the tribulation, kapighatian, daranas tayo niyan.
Hindi maaaring hindi. Dahil final test yan. Ikaw talaga sa Panginoon. Kung hindi ka susurrender, kahit ano mangyari sa iyo. Amen. Nung sila Peter ay ikinulong, nalungkot ba sila? Hindi. Anong ginawa? Nagpuri. Dumalangin sila sa Panginoon. Yes. Hallelujah. At yung iglesia nananalangin din sa kanila. Amen. Amen. Kaya kami intercessor eh. Yes. Hallelujah, Lord. In-intercede sila ng buong church. Ano nangyayari? Nagpadala lang ang helang Panginoon. Amen. Pinakawalan sila. Amen. So may paraan ng Diyos, huwag lang tayong susuko kahit anong hirap yan. Glory to God. Kahit ano sapitin natin, basta sa Diyos ka. Kahit maging sanhi ng kamatayan mo, sa Diyos ka pa rin. Ingat titingnan sa atin eh. Kung sa akin pa rin ba. Yes. Pagsubok niya, susubukon kita up to the end. Yung tinatawag na tribulation. Lahat daranas niya, lahat. Kaya nga, yung makakapasalag, makakatakas niya, ansyang makakapasok sa kalagatan. Kaya ngayon maraming disip. Bakit maraming disip? Dahil nga yung binasa natin kanina, maraming mga false prophet magpapakita ng mga kababalaghan. Yes. Kaya ano sabi ng Matthew 7:21? Hindi lahat na tumatawag Panginoon ay papasok sa kanyang langit. Amen. Panginoon, ang aral po kami. Nagpalayas ng demonyo, nagpagaling na may sakit. Ang sabi ng Panginoon, lumayas kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Hindi ko may himala. Marami kasi yung himala ang hinihintay eh. Ang himala, yung ikaw ay nagbago. Amen. Yun ang pinakamalaking himala, mga kapatid. Yes. Yung dati kung ano-ano busy mo, kung ano ba pinagkagagawa mo, suwail ka sa magulang mo. Madali kang magalit, wala kang pasensya. Tapos biglang nabago na wala lahat yun. Yun ang himala, yun ang malaking himala sa buhay mo. Amen. Hindi ko ano. Alam nyo, dito sa mundo ito, maraming himala eh. Na hindi naman sa Diyos. Bakit? Katulad sa Queens Road, nung tinayo namin yung church doon, bakit maraming kaming na-harvest? Mismo sa bahay ng kapatid ko, doon nag-umpisa yung church doon. Sa bahay ng kapatid ko. Bakit maraming nadala? Kasi may mga espiritista pupunta doon, nagbubulot ng ipin sa pamamagitan lang ng dalili. Hindi ba yung malayon? Kaya maraming naniwala. Pero nung naipaliwanag namin, nung kasama kong pastor doon, kung ano sinasabi ng Biblia, kaya lumago yung church doon, naipaliwanag namin ng maayos. Amen. Yung lang ninong ko sa binyag eh. Albularyo yun eh. Kaya pag inilabas na yung pots na gano'n, maraming bato. Na kung ano, sabi nga ng kuya ko, sabi ba nakuha yung mga bato na yun, napulot doon sa dalang pasigan. Huwag tayong mahikayat yung mga ganong himala. Ang himala ng Diyos, number one himala ng Diyos, babaguhin ka kahit na anong kasama-sama mo. Amen? At yan din ay sinisiya ng aming prayer partner ng araw. Prayer partner natin ng araw, si Butch Belica. Ano yan? 20 years old pa lang siya, nakapatay na siya. Yes. Pero sa klase ng paano, binago siya. Amen. Sa loob ng kulungan, nakalaya siya. Yun ang malaking himala sa buhay natin. Yung nagbago ka, yun ang himala ng Diyos. Hindi kung ano-anong himala. Amen. So, yung mga kapatid, kung tayo masiklos na naniniwala kung saan-saan. Kaya nga natin ito tinatalakay. Puntahan nga natin 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:52. Ang sabi rito, ito yung rapture eh. Sabi, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Yeah. For this corruptible must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality.
So then this corruptible shall be put on incorruptible, and this mortal shall put on immortality. Then shall be brought to pass the saying, this is written, death is swallowed up in victory. Amen. Yung babaguhin muna yun ito. Yung mga namatay na bubuhayin niya. In the twinkling of an eye, mababago yan. At ibigyan ng glorified body. Yung katawang panlangit. Yes. At tayo naman na natiling buhay, papalitan din dito ng katawang panlangit. At dadalhin tayo doon sa alpa para sa balubong sa Panginoon. Yung mga kapiling natin magpawalang hanggan. Yun ang tinatawag ng rapture. Amen. At doon din sa 1 Thessalonians 4:15. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Hindi tayo buhay, hindi tayo mauna. Sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo una kukunin. Ang sabi dito, the Lord not prevent them which are asleep. 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we shall be alive, and remain shall be caught up together with them in the cloud. Doon tayo magkikita-kita, itataas tayo doon. Yun ang sinasabing rapture. Bago mangyari yun, ano? Before rapture is tribulation muna. Amen? With them in the cloud. So meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So mga kapatid, kailangan mapasahan natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Ito bang nangyayari sa akin? Ano ba ito? Tribulation to sa akin eh. Hirap ako maglakad, hindi ako basta makakilos, mga daliri ko, hindi ko maitikong, nakapos ako ng pagsasalita. Pero hindi ako sumusuko. Amen. Glory to God. Andiyan pa rin ako, no matter what. Yun ang gusto makita ng Panginoon. Maging ano man ang kalalagayan mo, hindi ka tatalikod. Yes. Hallelujah. Amen. Maraming Kristiyano nawalan lang ng pera. Naubusan ng pera, tumalikod na. God will provide. Amen. Hallelujah. Praise God. For every situation, God is always there para tulungan tayo. Ano man sitwasyon. Kaya nga sabi, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. At kung sakaling hindi na natin kaya, nandiyan siya rin gagawa ng paraan para tayo makataka sa problema. Praise God. Praise God. Ang hinihintay lang ng Diyos ay yung magtiwala tayo ng lubusan. Sa Kanya lang tayo umasa. Kahit na ano mangyari, Panginoon, sa iyo pa rin ako. Maging kapalit ng buhay ko, sa iyo pa rin ako. Dahil ang mahalaga sa atin, mga kapatid, yung ating spiritual life. Yun ang mahalaga. Mawala man itong ating physical life na to. This is only temporal. Ang panghinayaan natin ay yung ating buhay spiritual na binigay sa atin ng Diyos. Tandaan natin, mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Amen. So, nabasa natin ito mga kapatid. Tingnan natin yung sa 1 Thessalonians, yung 5:9. For God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ayun, hindi tayo pinilang ng Diyos para bagsakan ang kanyang puot. Yung puot, hindi puot ang iniiwasan natin yan. Kaya nga tayo dinidisiplina ng Panginoon. Kaya nga sabi, be holy for I am holy. Ginagawa tayong holy. Nilirefine tayo. Amen. Kaya nga may tribulation, yun ang nag-refine sa atin. Bakit tayo nababayaan magkaroon ng tribulation? Ang sabi nito, for God did not appoint us to wrath. Hindi para tayo pinilitan ng Panginoon, para hindi tayo mabagsakan ng kanyang puot. At kanino babagsak yung puot? Yung hindi naniwala, hindi sumunod. Yung nakapasa sa tribulation.
Hindi tumalikod kahit na ano nangyari. Amen. Kaya sabi pagdating ng mga tribulation na yun, marami ang malalamig at tatalikod. Pero yung tatagumpay hanggang wakas. Ayan yun, no? Hindi tayo pinili ng Diyos para hatulan, para bagsakan niya kanyang poon. Kaya nga tayo, di ba? Yun din ang sinabi sa chapter 12 ng Hebreo. Pinapalo tayo ng Panginoon bilang pagmamahal niya sa atin. Hindi siya konsentidor. Nakukuha ba natin? Reviewin niyo sa bahay kung hindi niyo masyado naintindihan. Basta niyo yung buong Matthew 24, makikita niyo paano ang pagbabalik na Panginoon. Nauna ba ang rapture o nauna ang tribulation? Kasi hindi ka mapupunta sa rapture kung hindi ka maganda ng tribulation. Yeah. Dahil yung nag-refining ng Panginoon, doon ka i-refine. Doon ka papuputiin. Amen. Kung pag sa asukal, hindi ba may sa refinery? May asukal na pula. May asukal na may yan, may brown. Meron mang puti. Bakit naging puti? Na-refine. Eh tayo, kulay itim tayo. Kulay brown tayo. Pinapaputi tayo. Ano papaputi sa atin? Masakit yun. Papuputiin ka. I-refine tayo, mga kapatid. Kasi pag hindi ka na-refine, hindi ka mapasok sa langit. Yes. Amen. Dito lang muna siguro. Ito, ano na yung salita ko. Reviewin niya lang na yung chapter 24 ng Matthew. At kung maaari sa King James, mag-ibasahan. Kaya tayo mga kapatid, and last mga kapatid, sino elect ng Diyos dito? Sino pinili? May tatatlo. Pagka pinili tayo ng Diyos mga kapatid, hindi tayo maswerte. Ano tayo? Mapalad tayo! Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi ka naswerte ito. Hindi napili ka na rapture ka, swerte ka na. Hindi, mapalad ka kapatid. Amen. Dahil mahal ka na pa, nirefine ka, kanya ka nasama doon. Kaya tayong lahat, mga rapture, mapalad tayo. Pinagpala tayo ng Panginoon. Bakit? Makakasama natin siya forever and ever. Amen. So, ngayon po, tuloy na natin. Hindi ka lang po. Pupunta tayo sa convention. Amen? Nagpersonally again.